Genesis chapter 39. Babasahin natin ang mga talatang 20 hanggang 23. Mari ba tayo tumayo? Bilang paggalang ng salita ng Panginoon. Kinuha ni Jose ng kanyang Panginoon. Kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Ipinamahala ng bantay sa bilangguan sa pangangalaga ni Jose lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan. At anumang ginagawa nila roon ay siya ang gumagawa. Hindi pinakialaman ng bantay sa bilangguan ng anumang bagay na nasa pamamahala ni Jose sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Anumang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin ang iyong biyayang kaunawaan, biyayang kakayanan sa pagpapahayag ng iyong salita ng may kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu Santo sa puso ng bawat isa at sa puso ng iyong pong mga mahal. Nawa malugod kayo sa aming pagsambang ito at nawa may tuon namin ang buo namin kaisipan pagkatao sa iyo lamang at hindi po sa aming mga sarili. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Nais ko po ibahagi sa ating kalagitnaan ngayon ang katotohanan tungkol sa bilangguan. Ang bilangguan ay lugar ng kalayaan at pag-angat sa buhay. Ito po ang ating paksa. Ang bilangguan ay lugar ng pag-angat ng buhay. Naranasan kong mabilanggo ng paulit-ulit. At alam ko ang karanasan. Hindi ito madali, hindi masarap ang mabilanggo. At ang pagkabilanggo ko ay bunga ng aking kasamaan at ng aking mga kasalanan. Subalit, may pagkabilanggo na hindi bunga ng kasalanan at kasamaan, kundi bunga ng katapatan. At ito ang pagkabilanggo ni Jose, na anak ni Jacob, na anak ni Isaac, na anak ni Abraham. Si Jose ay isang taong matuwid, isang taong mapagmahal sa Diyos, isang taong puno ng panampalataya sa Diyos, ngunit dumanas ng pagkabilanggo. Now, hindi po pagkabilanggong pisikal ang nais kong ibahagi sa ating kalagitnaan ngayong umaga, kundi ang pagkabilanggo natin sa iba't ibang kahirapan ng buhay, problema, pagsubok, karamdaman at ano paman na ilalarawan sa atin sa kasaysayan ng buhay ni Jose kung paano siyang nabilanggo. At ang bilangguan ay lugar ng pag-angat ng buhay. Si Jose ay minamahal ng kanyang amang si Jacob. Ngunit kinapuputan siya ng kanyang mga kapatid, ng 10 niyang mga kapatid, dahil sa kanyang katapatan. Tapat si Jose sa kanyang ama kung anong ginagawa ng kanyang mga anak o ginagawa ng kanyang mga kapatid sa kanyang pagbabantay ng tupa kung sila'y nagpapatay ng tupa na hindi alam ng kanyang ama. Ito ay sinasabi ni Jose sa kanyang ama. At dahil dito, si Jose ay kinalugdan ni Jacob at kinapuotan ng kanyang mga kapatid. At dahil sa kanyang katapatan, kabutihan, sa mata ng Diyos, dinanas ni Jose
ang kalagayan ito ng pagkabilanggo. Dahil pinagkaisahan si Jose, napatayin sana ng kanyang 10 kapatid. Ngunit minabuti nilang ihulog sa balon at may dumaan na isang mangangalakal. Binenta si Jose at siya ay naibenta kay Potifar. At sa biyaya ng Diyos, si Jose ay naging alipin ni Potifar na pinagkatiwala ang kanyang buong sambayan maliban sa kanyang asawa, si Mrs. Potifar. Dahil si Jose rito sa kalagayan ito sa buhay ni Potifar, siya nasa mga 18 o 18 taon, nasa kanyang kagandahan, kakisigan bilang lalaki, at natukso ang asawa ni Potifar. At siya araw-araw na pinakikiusapan. Nasipingan siya ni Jose. Ang tukso, hindi bumibitil kay Jose araw-araw. Hanggang sa isang araw, na silang dalawa lamang ang naiwan sa bahay. At pinilit ni Mrs. Potifar si Jose. At ang sabi ni Jose, hindi ko magagawa sa aking Diyos ang bagay na yan at sa aking Panginoon. Ipinagkatiwala ng Panginoon ang buong sambayan maliban sa iyo. At tumakas si Jose, ngunit nahablot ni Mrs. Potifar ang kanyang saplot, ang kanyang baro, at tumakbo siyang hubad, at nagsisigaw itong si Mrs. Potifar na si Jose siya ay pinagsamantalahan. At pagkatapos isinumbong ni Mrs. Potifar kay Potifar na itong kinuha mong katulong na alipin ay isang taksil. At dahil doon, ipinabilanggo ni Potifar kay Jose. Ang sabi sa verse 20, kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan. Pero kung ating titignan ang kasunod na talata, tignan niyo ang pagkakasabi sa verse 21. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig. Bagamat tao ang nagpabilanggo kay Jose, ngunit ang totoo nun, naibilanggo si Jose sa bilangguang ito dahil sa katapatan ng pag-ibig ng Diyos sa kanya. Yun ang nasa likuran ng totoong kasaysayan. At ganyan din ang buhay natin na tayo'y nalalagay sa bilangguan ng iba't ibang pagsubok, paghihirap, karamdaman at anuman na sa tingin natin dahil sa ating kapaligiran, pero behind that, tayo ay naroon sa bilangguang ito ng ating karanasan dahil sa katapatang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Dinadala niya tayo sa bilangguan ng karanasan, hindi dahil sa ating mga kasalanan, kundi dahil sa kanyang kalooban. At ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Ito kung tawagin ay tapat na pag-ibig. Samahan natin si Jose panandalian sa bilangguan ng kanyang karanasan. At tignan ang ilang mga katotohanan na kailangan nating malaman ngayong umaga sa ating mga buhay. Marahil, ang buhay mo ngayon ay nasa gitna ng bilangguan ng karanasan at mabibigat ang karanasan. Una, tignan natin ang mga problema sa bilangguan na kinalalagyan ni Jose, na may pagpapakahulugan din naman sa bilangguan ng ating karanasan. Makikita natin sa mga problema sa bilangguan ay mayroong 3 problemang ito. Ayon dito sa ating binasang kasaysayan. Una-una, masakit ang pagkakabilanggong ito at masakit talaga ang bilangguang dinanas ni Jose. Ang sabi diyan, kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan. Ito ay isang masakit na pagkabilanggo. Bagamat wala tayong makitang tinorture dito si Joseph o si Jose,
Hindi natin makita na siya ay ginulpi, binugbog, na siyang kadalasan nangyari sa loob ng kulungan. Ginugulpi ka bilang welcome ng ibang mga Kristiyano at kung ano-anong gagawin sa iyo upang ipahirapan. Pero dito wala tayong makita na tinorture itong si Jose. Pero mayroong sipi sa Biblia kung paano inilarawan ang kalagayan ng isang bilangguan. Tingnan nyo ang sabi sa Psalms 105. Psalms 105 verse 18. Ang sabi rito, ang kanyang mga paa ay sinaktan ng mga talikala. Siya'y nilagyan ng kwelyo na bakal. Kadalasan yan ang nagiging kalagayan ng isang bilanggo. May kadena, may talikala ang kanyang mga paa at mayroon ding bakal sa kanyang liig na parang hayop na nakatali sa kanyang dalawang kamay. Ganito sinasabi rito, mga kapatid, na walang pangako ang Diyos sa gitna ng bilangguan ng karanasan ng buhay na madali at masarap ang kalagayan ito. Mayroon talagang kahirapan. Kaya masakit po ang bilangguan. At ikalawa, hindi lamang masakit ang bilangguan, kundi nakalilito ang bilangguan. Nakakalito ito, nalilito talaga. It is a perplexing prison experience ito ni Joseph. Pero wala tayong marinig na si Jose ay nagreklamo sa kanyang kalagayan. Pero hindi rin natin maalis na mayroon siyang mga katanungan. Marahil ang tanong niya sa kanyang sarili, bakit ginawa sa akin ang mga kapatid ko ang kalupitang iyon na humantong ako dito sa bilangguan? Bakit nila ako pinagkaisang iuhulog sa balon? Bakit nila ako pinagkaisahang ibenta sa mga ngalakal na mga bilanggo? Bakit hindi nila pinakinggan ang aking pagmamakaawa sa kanila? Bakit hindi naramdama ang aking naramdaman? Bakit ako pinagbintangan ng asawa ni Putipar? Bakit naniwala si Putipar sa sumbong ng kanyang asawa kung kailan ako naging matapat sa paglilingkod? Bakit? Ano, ito pong dahilan na maraming tao ngayon, bagamat sumasamba, bagamat nandyan sa mga pananambahan, nandyan sa pangalan ng Panginoon, pero mapait ang kanilang puso sa Diyos dahil ang tanong nila, nasaan ang Diyos? Nung mangyari sa akin ang mabibigat na problema, nasaan ang Diyos? Nung mamatay ang aking mahal na anak, masasagot ng isang pastor, ang Diyos ay naroon sa kanyang kalagayan nung mapatay ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Maraming tanong. Pero bilang Kristiyano, alam natin na sa likod ng bilangguang karanasan ay naroon ang Diyos. At madalas nating sambitin, basahin, memoryahin ang Romans 8:28. Na sa lahat ng bagay kasama ang Diyos na gumagawa para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya, na Kanyang mga tinawag ayon sa Kanyang kalooban. Alam natin na walang aksidente ang lahat ng nangyayari. Kaya dapat pa rin tayong magtiwala sa Diyos. Ano man ang ating kalagayan. Isaiah 55 verse 8 and 9. Ang kaisipan ko ay hindi tulad ng kaisipan niyo. Ang mga paraan ko ay hindi tulad ng inyong kaparaanan. Kung gaano kataas ang langit at ang lupa, ganon din ang kataas ang aking mga gawa, ang aking mga daan at aking kaisipan sa inyong kaisipan. Ang kailangan lang natin ay magtiwala tayo sa Diyos. Hindi natin minsan maunawaan ang Panginoon. Pero tayo namumuhay sa pananampalataya dahil alam natin ang Diyos ay hindi maaaring magkamali sa Kanyang providensyang nangyayari sa ating buhay. Masakit ang bilangguan. At hindi lamang ito masakit at nakalilitong kalagayan, ito rin ay
kadalasan matagalang karanasang bilangguan. Matagal. Tumatagal. Pinalalambot ang tuhod mo, pinangihina ang utak mo, pinabababa ang puso mo. Dinadala ka sa pinaka-lowest na kalagayan mo sa iyong spiritual na buhay. Tingnan niyo itong si Jose. Nung siya makulong, chapter 14, verse 1. Sa katapusan ng 2 taon, ang Paraon ay nanaginip na siya'y nakatayo sa tabi ng Nilo. Ano pong tinutukoy? Anong context dyan? Ano ang antecedent nung sa katapusan ng 2 taon? Yung mula nung pagkakakulong ni Jose, lumipas ang 2 taon na naginip itong si Paraon. At alam natin ang panaginip na si Jose ang makakasagot. At nung masagot ni Jose, ang panaginip ng kanyang mga kasamang bilanggo, lumipas pa ang maraming taon bago siya pinuntahan ng hari upang ipaliwanag ang kanyang panaginip. Tingnan niyo ang sabi sa verse 46, the same chapter. Si Jose ay 30 taong gulang na nang magsimulang maglingkod sa Paraon na hari ng Ehipto. Si Jose ay umalis sa harapan ng Paraon at ninibot ang buong lupain ng Ehipto. Alam natin, nung ipatawag si Jose ni Paraon, na-resolve ang problema ni Paraon at si Jose ay inilagay sa ikalawang pwestong kapangyarihan sa Ehipto. At ang taong lumipas na ito is umaabot halos 12 years. 30 taon na rito si Jose nung magsimula siya maghari. Nung siya makulong, 18 years old siya. Ang haba nung pagkakakulong niya. At ang kulungan, alam natin na sabi roon, may talikala rin siya. Nahihirapan siya. At ang kanyang mga kasama roon, mababangis na mga bilanggo. Mga walang mga pusakal. Pero alam natin, ang hirap ni Jose ito ay pinagaanan dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Kung matatandaan niyo si David, nung siya ay i-anoint ni Samuel na magiging ikalawang hari, ilang taon si David doon? Nasa mga 18 din hanggang 20. Pero bumilang muna ng halos 15 years to 20 years bago siya naging hari. At alam natin ang karanasan ni David doon sa mga taong yun. Grabe ang kanyang karanasan, mga problema, mga labanan, digmaan, at isa pa rin tinutudla siya ni Saul ng sibat ilang beses. Hinahabol siya, kinakaladkad ng mga tauhan ni Hansel para hanapin si David at patayin. Grabe ang kanyang naranasan bago ma-promote si David sa itinakda ng Diyos. Ganito rin tayo inihanda, mga kapatid. Actually, yung ating bilangguang karanasan, ito ay lugar at panahon na tayo inihahanda ng Diyos. Napag-alaman ito sa providence of God, na 1689. Na minsan, ipinahintulot ng Panginoon na tayo malagay sa isang kalagayan upang tayo maging mapagpakumbaba, upang tayo lalo pang magtiwala sa Panginoon, upang tayo ay magbigay luwalhati sa Diyos, at yun ang nararapat lamang. At ito'y mahabang proseso at mahabang panahon. A prolonged prison. Yun ang problema. Yun ang problema ng bilangguan ng buhay. At kadalasan maraming mga taong nagsasabing naniniwala sa Diyos, bumibitaw, bumibigay, sumusuko. Hindi matagalan. Gusto nilang makadiskanso sa kanilang kalagayan. Gusto nilang magkaroon naman ng ibang pahina ng kanilang buhay. Ayaw ko na lang ganito. Pero may nakita natin sa buhay ni Joseph, yung years na yun ng pagkabilanggo is a process. Proseso ng paghuhubog kay Joseph to a higher position ng paglilingkod sa Diyos. Pero tignan natin, bagamat may mga problema
sa bilangguan. Ikalawa, mayroon ding provisions sa bilangguan. May provisions. Nakikita niyo ba yung kahit anong problema niyo? Mayroong panustos. Mayroong ibinibigay ang Diyos sa atin. Ang promotions ang binigay dito kay Joseph ay nakikita natin sa tatlo. Unang provision na pinagkaloob ng Diyos kay Joseph is His presence. The presence of God is with Joseph. Tingnan sa verse 21 sa ating text. Ngunit, subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat ng pag-ibig. But the Lord was with Joseph. At yun ang ipinapakita sa atin. Itong pisikal na pangyayari ito sa buhay ni Joseph ay spiritual na anino sa buhay ng kanyang mga tao. Na anumang bilangguan tayo dinadala ng Diyos, hindi maaaring hindi kasama ang Diyos. Hindi siya magbibigay sa atin ng mabibigat na providensya kung wala ang Panginoon. Kasama natin siya. At sabi sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Yan ang pangako ng Diyos. Isaiah 43 verse 2, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka matatabunan. Tumawid ka man sa mga apoy, hindi ka matutubok sapagkat ako'y kasama mo. Asan ang isang patunay na ang Panginoon kasama ng kanyang mga tao na dinadala niya sa pinangguan ng mga pagdurusa? Shadrach, Meshach, Abednego. Pinasasamba ni Haring Nabucodonosor ang tatlong kabataang ito sa ribultong kanyang pinagawa na kamukha niya. Pero ang sabi ng tatlong ito, matitibay ng mga kabataan, punong-puno ng salita ng Panginoon. Iligtas mo kami ng aming Panginoon o hindi, Haring Nabucodonosor. Sinasabi ko sa inyo, hindi kami sasamba sa ribultong yan. At ang ginawa ni Nabucodonosor, lalo pa niyang palinit ng 7 beses ang pugo na ito. At itinapon ang tatlong kabataan ito. Pero ang unang namatay ay yung mga taong nagtapon sa kanila. At nung sumawin ni Nabucodonosor ang tatlong ito, paano natutupok, nakita niyang nagsasayawan. Nagpupuri sa Panginoon at mayroong kasama ang anak ng Diyos. I will never leave you nor forsake you. Kaya nga, sa mga bilangguang karanasan natin, huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat hindi siya magpapadala sa iyo sa bagay nito na hindi siya kasama. Ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, tumawid kayo sa kabilang ibayo. Pero ang sabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Kasama ang Panginoon. Hindi maaaring humiwalay ang Panginoon sa kanila. Kaya naman, hindi lamang presensya ang provision binigay ng Panginoon dito, kundi peace. Peace. Ang sabi sa ating text, subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig. Sa inyong Bible sa English is mercy. Pero yung mercy yan, sa ibang salin is loving kindness. Loving kindness, ito isang salita ng isang ama sa kanyang anak, na kahit ang anak niya ay mahina at nagkakamali, pero inayakap pa rin ito. Ang ama ang nasasaktan sa kamalian ng kanyang anak. A loving kindness. At sa New Testament language, ito ay grace. Biyaya. Kaya nga, biyaya ang nagbigay kay Jose ng kapangyarihan at lakas upang matagalan niya ang kanyang pagkakabilanggo. And the Lord was with Joseph and showed mercy on him. Kaya tumagal si Joseph sa mahabang prosesong ito sa bilangguan sapagkat siya'y pinalakas ng biyaya ng Panginoon. At malinaw ito. Sa banal na kasulatan sa New Testament, si Paul
Mayroon siyang karamdaman. Thorn of the flesh. 3 beses niyang ipinanalangin sa Panginoon. Ang karamdaman ng problema ng ito na nagiging hadlang sa kanyang pangangaral, nagiging hadlang sa kanyang buhay, nagiging hadlang sa kanyang ministeryo. Pero ang sagot ng Panginoon, Paul, my grace is sufficient for you. At pinaliwanag pa, sapagkat kung kailan ka mahina, doon ka lumalakas. Pag mahinaamin mong ikaw'y mahina sa iyong sarili, wala kang lakas, wala kang magagawa, kundi magtiwala sa iyong biyaya, doon ka lumalakas, Paul. At ito nangyari kay Jose, dependent siya sa grace of God. Kaya mayroon siyang kapayapaan sa gitna ng bilangguan. Provisions ng Panginoon. Hindi maaaring mawala sa atin yan kapag tayo na sa bilangguan ng ating karasan. Kanyang presence, at peace, at ikatlo is His promotion. Marami pong napopromote dahil sa paninipsip. Pero mas masarap ang ma-promote na dumaan sa mga pagsubok. Like Joseph. Dito sabi sa 21, subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Doon pa lamang sa bilangguan, pinagkalooban na si Joseph ng biyaya upang siya ay taas sa gitna ng bilangguan. Even in prison, God was busy using Joseph for His glory. Busy ang Diyos. Kay Jose. Ang nangyari kay Jose sa loob ng bilangguan, nagliwanag siya, nagningning siya sa gitna ng mga pusakal, sa mga kriminal na kasama niyang na bilanggo. Siya'y tulad ng isang bituin na nagniningning sa kadiliman, nagbibigay ng pag-asa. At ang katotohanan nito, mga kapatid, ipinapadala tayo ng Diyos sa bilangguan, hindi para tayo ibaon, kundi pinapadala niya tayo sa bilangguan upang ihanda tayo sa malawak na gawain para sa Kanya. Ang ginto, paano dinadalisay ang ginto? Ginto na siya. Pero kailangan dalisayin. Kailangan itong salang sa apoy. Sa apoy. Upang ang ginto matunaw pero hindi masusunog. Natutunaw at lumalabas yung mga kalawang na dumi. At ang bunga nito ay ang dalisay na ginto. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 8. Kaya nga, kahit ang bilangguan ay masakit, ang bilangguan din ay may provision. Presence of God, peace with God, and promotion. Pero hindi lamang yun eh. Mayroon pa yung katlo. Pangatlong puntos. Unang, mga problema sa bilangguan. Ikalawang, provisions sa bilangguan. Ngayon naman, privilege. May pribilehiyo po sa gitna ng bilangguan. Sapagat ang bilangguan, ito po yung pugon na siyang humuhubog sa atin upang tayo ay gawing isang tunay na tao ng Diyos. Minsan, nagkakamali tayo. Kapag tayo may problema, nahiya tayong magpakita sa tao. Sapagat inaakala natin, naiisipin ng mga tao tayo minalas at tayo ay kaawa-awa. Pero ayon sa ating pag-aaral, hindi natin dapat ikahiya anumang mga problema at kabigatan na dinadanas natin bilangguan ng mga pagdurusa, sapagat ito ang paghuhubog ng Diyos sa atin upang tayo maging isang totoong tao ng Diyos. Unang-una makikita natin ditong pribilehiyo ay yung plano ng Diyos. Dito na-realize
ni Joseph ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Remember chapter 37, verse 5 to 11, na naginip si Joseph. Alala niyo? Na naginip siya. At ikinuwento niya sa kanyang tatay at sa kanyang mga kapatid. At ang ibig sabihin noong panaginip, si Jose ay magiging pinuno sa kanyang mga kapatid. Abay, naggalit yung mga kapatid niya, masyado kang dreamer. Mapanaginipin ka, sobra ka. Eh, yun talagang panaginip ng Diyos na pinigay kay Joseph. Sapagkat yun ang plano ng Panginoon na ipopromote si Joseph sa isang mataas na kapagkunan, pero daraan siya sa mga paghuhubog. At ikalawa, nanaginip na naman siya. Nakita niya sa kanyang panaginip ang 12 bituin kasama ang araw at buwan na yumukod sa kanya. Ang sabi ni nagalit na yung tatay niya, si Jacob, ibig mong sabihin, Jose, pati kami ng iyong nanay, luluhod sa iyo, yuyukod sa iyo. Lalong nagalit yung mga kapatid, kaya siya ay talagang lalong patayin. Now, dito nakikita ni Joseph na sa kanyang pagkakabilanggo, pinalalakas siya sa kanyang panaginip, sa plano ng Diyos. Na gumagawa ang Diyos para sa kanya. At inasahan ito ni Joseph sa tanang buhay niya. Kaya nga, mababasa natin sa kasaysayan ni Joseph sa simula ng kanyang pagkakatapon doon sa Egypto, laging sinasabi, and the Lord was with Joseph. And the Lord was with Joseph. And the Lord was with Joseph. Ano mang gawin ni Joseph, pinagpapala ng Diyos. Kaya nga siya ginawang katiwala ni Paraon dahil lahat ng kanyang hawakan ay talagang pinagpapala. At hindi yung magagawa ni siya, alam niyo siya yun. At natupad nga ang plano ng Diyos. Siya ay naging second in command sa Egypto. Siya pumapangalawa kay Paraon. Sapagkat ibinigay ni Joseph yung panaginip, yung solusyon ng panaginip ni Paraon. Dalawang beses na naginip si Paraon. Alam niyo yung panaginip ni Paraon? Una-una, nanaginip siya. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang mga payat na baka. Payat na payat. At nakita rin niya, marami rin baka na panay matataba. Pero nakakagulat nun, yung mga payat, nilamon yung matataba. Kinahain ng mga payat yung matataba. Kaya itong Paraon, talagang litong-lito siya, hindi niya alam, ano ibig sabihin nun? Pero alam ni Paraon, na ang Diyos, mayroong mensahe sa kanya. Nanaginip siya ulit. Nanaginip naman niya, napaginip niya na yung alihan naman ng trigo. At bawat bungkos ng trigo, tinatalian, pinapatayo. No? Nakita niya na mayroong matatabang trigo at mayroong ding mapapayat. Patas yung mapapayat, kinain naman yung matataba. Kaya gulong-gulo itong si Paraon. Pero pagdating ni Jose, ito na. Privilege na papuri sa Diyos. Unang pribileyo yung plano ng Diyos nangyari. Kaya naman, pribileyo naman, ikalawa, ay papuri. Alam mo si David, si Joseph, ingat na ingat siya sa kalwalatian ng Diyos. Nakikita niya na ngayon ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nung tawagin siya ni Paraon, dahil nalaman ni Paraon na dalawang bilanggo niya ay nasulti Joseph ang kanilang panaginip at nangyari, yung isang pinugutan ng ulo, yung isa naman nabalik sa kanyang pwesto. Kaya pinatawag. Dahil sinabi nung isang bilanggo na nagkwento, mayroon pong bibigay sa iyo ng kahulugan ng panaginip. Dito nyo, paano sinabi ni Joseph, paano niya iningatan ng kaluwalhatian ng Diyos. Chapter 40, verse 8. Yan doon sabi. Unang-una, doon sa mga kapwa niya bilanggo. Ang sabi, nagkwento ito, sabi niya,
Kanilang sinabi sa kanya, kami ay nanaginip at walang sino mang makakapagpaliwanag. Sinabi sa kanila ni Jose, hindi ba mula sa Diyos ang mga paliwanag? Sabihin niyo sa akin. Ano pinapakita nito? Iniingatan ni Jose ang pangalan ng Diyos. Hindi niya inaangkin ang kaluwalhatian. Mayroon siyang kakayanan na i-resolve ba yung problema nitong mga tao ito, pero sinasabi niya lahat yan sa Diyos. Hindi isang privilege na makapagbibigay tayo papuri sa Diyos. Maaaring sa buhay ninyo, mayroon kayong mga natulungan o mayroon kayong problemang nasolusyonan at sabihin ng mga tao, ano mo, hindi dahil sa iyo, patay na sana kami, wala na kami magagawa. Oo nga no? Salamat na lang. Hindi ganun si Jose. Sinasabi niya, hindi ako may gawa no. Ang Diyos pa rin ang nasa iktura ng nanay. Chapter 41. Pagdating kay Paraon, verse 14 hanggang 15. Ganito ang sabi, nung patawag si Joseph. Kaya't nagpasuko ang Paraon at ipinatawag si Jose at madali siyang inilabas sa bilangguan. At nang siya'y makapag-ahit at makapagpapalit, ang damit ay pumunta sa Paraon. 15. At sinabi ng Paraon kay Jose, ako'y nanaginip at walang makapagpapaliwanag dito. Nabalitaan ko na pagkarinig mo ang isang panaginip ay nakapaliwanag mo. Sumagot si Jose sa Paraon na sinasabi, hindi ako. Ang Diyos ang sasagot sa kapayapaan ng Paraon. Nawa ganun din tayo. Huwag natin angkinin ang kapurihan, anuman ang nagagawa natin na nagpapagaan sa kapwa-tao, kundi ibalik natin ang kapurihan sa Diyos. Isang privilege po yun na maingatan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. It's a privilege. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinalalago tayo sa ating karanasan na ibalik sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Sapagat ito ang ating chief end. Ano man ang ginagawa ninyo, umiinom man, kumakain man, ibalik ninyo sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian. Ito ang ating chief end. At hindi lamang pribilehong papuri sa Diyos, kundi pribilehong kompetensya ng Diyos na ibinibigay dito sa pinagbuhay. At nakita natin sa kauli-ulian ng buhay ni Joseph, nung siya ngayon ay naging ikalawang in command doon sa Egypt, nakita niya habang na-unfold ang kanyang kasaysayan ng kanyang buhay, nakita niya kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Ano tawag doon? Providence of God. Walang aksidente, walang swerte sa totoong mananampalataya. Sapagat ang mga totoong mananampalataya ay sumasampalataya sa Diyos na soberano na siya nagplano ng lahat ng bagay at nagpapangyari ng lahat ng bagay. Kaya anuman ang nangyari sa akin, hindi swerte, hindi kataon, kundi ito ay kanyang providensya. At diyan natin makikita, naku, kung tinuloy ko pa rin plano yun, ganun ang mangyari sa akin. Kalahin mo, kung pinilit ko sarili kong sumakay doon sa Doña Paz, kasama sana ko namatay. Pero buti na lang, nalaglag ako sa kanan patungo sa Pier. Napilay ako, kaya natuloy. Napilay ka dahil sa kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa iyong pagkakamali lamang. Kaya kung mayroon tayong mga bagay na hindi matuloy-tuloy, ipapahaya sa Panginoon, Lord, kalauban yung nangyari sa akin. Alam ko may mas maganda ng plano. At nakita ito ni Jose. Tingnan ang sabi ni Jose. Nung kanyang ipatutuunan ang kanyang buhay, afterwards, chapter 50, verse 20, lumapit ang kanyang mga kapatid, na natakot ang mga kapatid, baka pagigantihan sila ni Jose sa kanyang ginawang kasamaan. Pero nung sabi ni Jose, chapter 50 of Genesis, verse 20, sa 19, subalit sinabi ng Diyos sa kanila, huwag kayong matakot, sapagkat ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Kayo'y nagnasa ng masama laban sa akin, ngunit inilagay ng Diyos para sa kabutihan, upang mangyari ang kaya sa araw na ito, upang mapanatiling buhay ang napakaraming tao. Yung inyong ginawang kasamaan sa akin, ngayon
na pagtanto ninyo na ito'y ginawa ng Panginoon bilang paghuhubog sa akin sa bilangguang karanasan hanggang sa maabot ko ang tugatog ng promotion na ito para sa ikabubuti ng nakakaraan. Na because of His submission and obedience, nailigtas ng Panginoon ang maraming bansa, maging ang Ehipto at maging ang buong pamilya. Diyos nagligtas. Sabi nga ni Martin Luther, alam natin si Martin Luther, isa siyang monk, isa siyang pare. Pero kanyang iniluwa ang doktrina ng Roman Catholic sapagkat siya ay sumasampalataya sa pagkasubirano ng Diyos. Alam natin si Martin Luther sa kanyang doctrine is particular. Kanyang doctrine. Sabi niya, kahit na alam kong bukas magugunaw na ang mundo, magtatanim pa rin ako ng aking mga mansanas at magbabayad ng utang. Ano yung sabihin ni Martin Luther? Ang ibig niya sabihin, kahit alam kong bukas magugunaw na o mamamatay ako, gagawin ko pa rin ang anumang matuwid at maglilingkod pa rin ako sa Panginoon anumang mangyari. Nakita niyo? Ang mga tao ayaw maglingkod at ayaw kumilala sa Diyos sa gitna ng bilangguang karanasan niya. Ayaw niya maglingkod. Hindi siya makapaglilingkod kahit sa palasyong maaaring ibibigay sa kanya. Tanong ko mga kapatid, ikaw ba niya sa bilangguan ngayon ng karanasan ng pag-ibig? Anong bilangguan niya? Anong ginagawa mo? Anong reaksyon ko? Naiinis? Nayayamot? Kino-question ng Diyos? Nagre-rebelde sa Diyos? Hindi ito aksidente, kapatid. Hindi ito aksidente. Inihahanda ka ng Diyos sa mas mataas na pwesto ng buhay. Isang promotion. Kung kinakausap ka ng Panginoon sa mensahe nito, kung wala ka pang tamang relasyon sa Panginoon, magulong pa rin ang buhay mo, hindi mo alam kung talagang Kristiyano ka. Mayroon pang mga kasalanan, bilangguan ng kasalanan. Kaya natin kay Kristo. Siya lamang ang magpapapalaya sa iyo. Siya lamang ang magpapabigay sa iyo ng isang promosyong bagong buhay. Bagong buhay. Sa Diyos. Tayo na. Panginoon, tunay na po, hindi namin kilala ang iyong pagkasubirano. At hindi namin kilala ang iyong pamamahala, pangangasiwa, pamamatnugod, pagsasagawa ng mga plano ng iyong kalooban, Lord, aminin namin kami namumuhay sa aksidente, namumuhay kami sa swerte, at wala kami matibay na pananampalataya. At kami umaasa na lamang sa gulo ng palad, Panginoon, kung anong mangyari sa amin. Ngunit dahil kayo po ay nagtuturo sa amin ng inyong mga salita na kayong may kontrol, na kayo'y soberano, at walang anumang bagay na mangyayari na hindi ninyo plano at hindi kasama sa iyong kalooban. Kaya naman, Panginoon, kami may pagtitiwala. Anumang pong dumating sa amin, alam namin, ikaw ay nasa likuran para sa aming kabubuti. Salamat po, Ma. Sana sa mga karanasan namin mabibigat na ito, bilangguan ng mga problema,
ay manatili ang aming pagtitiwala, manatili ang aming pagpapasakop sa inyo, at manatili kaming maglingkod sa inyo anuman po ang mangyari. Maraming salamat po. Nawa pagtibayin po ninyo ang mga katotohanan ito sa aming mga puso. In Jesus' name.